Wow! Puno ng paghanga sa tinig na naibulalas ni Arya nang marating nila ang rest house na pag-aari ni James sa San Benjamin. Isa iyong bayan sa Southern Luzon kung saan matatagpuan ang maraming magagandang beach. Ang bahay ni James sa bayang iyon ay isang rustic two-story house na gawa sa kahoy at bato. Wraparound balcony at nakatayo sa gitna at pinakamataas na bahagi ng bayan ng San Benjamin. Kaya naman mistula itong Panginoon na tinitingala ng lahat ng dumaraan doon. Presko ang aura ng bahay dahil sa maraming puno na nakapalibot rito. Ilan sa mga iyon ay pamilyar sa kanya katulad ng mahogany, molave, nyog at syempre nara na halatang dekada nang nakatayo roon. Sa gate ng mansion ay may arko ng puno ng bougainvillea. Pink at puti ang mga kulay ng mga bulaklak na nagbibigay diin sa kagandahan ng paligid. Habang sa hindi kalayuan ay naabot ng kanyang paningin ang magandang black sand beach. Ang mga maliliit na bato sa dalampasigan na tinamaan ng sikat ng araw ay parang maliliit na butil ng kristal na kumikislap. At gumawa iyon ng magandang contrast sa itim na buhangin. Nagustuhan mo. Ang binatang hindi niya napunang nakangiti paala siyang pinagmamasdan. Nagkibit siya ng balikat. Kahit sino naman magugustuhan ito. Kasi sobrang ganda, sagot. Isang may edad ng babae ang sumalubong sa kanila sa terrace ng bahay na yari sa bato at kahoy. Si Aling Early na ipinakilala sa kanya ni James bilang Katie wala nito kasama ang asawa nitong si Mang Delphine at bunatil yung anak na si Joshua na kasalukuyang pinapaaral ni James sa kolehiyo. Kumusta ka hiha? Ang masayang bati sa kanya ng ginang, nakahanda na ang pananghalian ninyo. Halina kayo sa loob, anitong nagpatiuna na sa pagpasok. Ang ganda talaga nitong rest house mo. Parang iyong mga bahay sa ibang Amerika, nang makapasok sa loob ng bahay ay hindi napigilan ni Arya na isatinig. Salamat, ani James, kumain muna tayo, yakag nito sa kanya pagkatapos. Pagkakain ay agad siyang niyayang magpahangin sa may veranda ni James na nakapaikot sa buong rest house. Si Papa ang nag-push sa akin na bilhin ang bahay na ito, actually, ang binata sa kanya. Tumanggaw tango si James. Ang totoo kasi pinagtutulakan na niya akong mag-asawa, anitong sinundan pa ang sinabi ng mahinang tawa. Nalito si Arya sa kung paano siya magre-react sa sinabing iyon ni James. 30 ka na hindi ba? Ang nasabi niya. Pati ba naman ikaw? Anito sa kanya saka siya inakbayan at kinabig palapit dito. Ibang damdamin ang pumuno sa dibdib ni Arya dahil sa ikinilos na iyon ng binata. Pero dahil sa alam naman niya ang totoo, kung anuman ang damdaming mayroon siya ay mabilis na lang din niyang iwinala. Kasi karamihan naman sa mga lalaking kaidaran mo pamilyado na kaya siguro ganoon, paliwanag niya. Narinig niya ang mabigat na buntong hiningang pinakawalan ni James. Gusto kong pagbigyan si Papa, anito. Nagulat na napalingon siya sa binata. Mag-aasawa ka na. Hindi niya maintindihan pero parang mayroon kakaibang bigat sa dibdib niya ang sinabing iyon ng binata. Gusto ko ng anak, ang sa halip ay isinagot nito saka siya matiim na tinitigan, at sa tingin ko ay kaya mong ibigay iyon sa akin Arya, ang seryosong tinura ni James. Literal na napanganga si Arya sa sinabing iyon ni James. Anong? Look, kung babae lang hindi mahirap iyon sakin. Pero syempre magiging nanay iyon ng anak ko, kaya gusto ko katulad mo, ang maagap na paliwanag ni James nang makita ang pagkabigla sa reaksyon niya. Noon mabilis na napatayo si Arya saka madilim ang mukhang hinarap ang binata. Hindi ako katulad ng inisip mo. Ang mariin pero mababa ang boses niyang sabi. Tumanggo nang magkakasunod ang binata. Kaya nga ikaw ang gusto ko, paliwanag ni James. Natigilan si Arya sa katinalikuran ng binata. Ang malawak at tila walang hangganang karagatan ang pinagmasdan niya. Naguguluhan ang isipan niya kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Dahil ang totoo, may bahagi ng puso niya ang parang gusto matuwa. Nasa dinami-rami ng mga babaeng mas higit sa kanya, siya ang napili ng binata. At nasasaktan dahil in the end, alam niyang siya ang magiging talo. Siya ang mas higit na masasaktan. Mayaman ka, in the end alam kung dadaanin mo ang lahat sa pera.
At ako, pagkatapos, anong mangyayari sa akin? Naisatinig niya. Hindi kita minamadali. Ngayon, kung hindi mo naman gusto, okay lang. Pero uunahan na kita, hindi ka pwedeng mag-resign. Ayoko, mariin ang pagkakasabi ni James sa huling salita ng pangungusap nito. Pagak natawa ang pinakawalan ni Arya. Bakit mo naman naisip na magre-resign ako? Iniisip mo ba na sa ganoon kadaling panahon may in love ako sa'yo? At katulad ng ginawa ko noong naghiwalay kami ni Norman, umalis ako sa trabahong iyon para iwasan siya. Wala akong sinabing ganyan, si James. Pero iyon ang iniisip mo. Aniyang tumawa ng mahina pagkatapos. Naiiling na muling nagsalita si James. Sabihin mo sakin oras na magbago ang isip mo. Para mapag-usapan na natin ang mga kasunduan, ang binata. Hindi umimik si Arya na tinitigan lang ang binata. Ilang sandali pa, magkasama na silang tumulak pabalik ng Maynila. Wala siya imek habang daan. Madilim na nang may hatid siya ng binata. Salamat Sir James, aniya sa karaniwang casual tone saka ito pilit ng initian. Please, pag-isipan mo yung offer ko. Pangako, titiyakin ko sa yung hindi mo pagsisisihan sakali mang pumayag ka, paniniyak pa nito. Nagbuntong hininga si Arya. Ang totoo, gusto kong ma-offend sa offer mo. Kaya lang wala akong mock-up ang ganoon sa dibdib ko, pag-amin ng dalaga sa kamuling nginitian si James. Pero sa pagkakataong iyon ay totoo na. Kumislap ang mga mata ng binata sa kapagkatapos ay hinawakan ang kamay niya sa iyon hinalikan. Sana, matulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anak, para makumplito na ang pagkatao ko, pakiusap pa nito. Nakahiga na si Arya ay laman pere ng isipan niya ang alok sa kanya ni James. Nasa ganoong pag-iisip siya nang marinig ang magkakasunod na katok sa pintuan ng kanyang kwarto. Napabangon ang dalaga kasabay ng matinding kabog sa dibdib niya nang marinig na mula sa labas ay umiiyak na boses ng nanay niya ang nandoon. Nay, aniya sa nag-aalalang tono. Ang tatay ko anak, ang humahagulhol nitong bungad sa kanya. Mabilis na kinilabutan si Arya sa narinig. Bakit ho? Naaksidente siya, nasa ospital siya ngayon. Ang sabi nung nakausap ko malala raw ang lagay niya, ang nanay niyang iyak ng iyak. Nang hihinang napaupo si Arya sa gilid ng kanyang kama saka napaiyak. Saang ospital? Puntahan natin siya, aniyang patuloy sa tahimik na pag-iyak. Nasa ICU na ang tatay niya nang abutan nila ito sa public hospital kung saan ito dinala matapos ang aksidente. Binangga raw ng isang pampasaherong jeep ang minamanehong taxi ng tatay niya na nagpaikot-ikot sa kalsada bago tumaob. Hawak na ngayon ng mga pulis ang driverng jeep na bumangga sa taxi nila. Tatapata nakita hiha, malaki ang chance na makomatose ang tatay mo. Naipit rin ang kaliwang paa niya at sakaling magising siya ay kakailanganin muna niya ng therapy para makalakad. Ang doktor na tumitingin sa kanyang amang si Felipe nang makausap niya. Gawin po ninyo ang lahat Dok, iligtas ninyo ang tatay ko, pakiusap niyang pinagsikapang kontrolin ang emosyon pero napaiyak pa rin siya. Tumango ang doktor. Kung kaya rin lang hiha, mas makabubuti para sa kanya ang mailipat sa isang private hospital kung saan advanced at makabago ang mga pasilidad, payo pa nito. Natigilan si Arya sa sinabing iyon ng manggagamot sa kapagkatapos ay natitigil ang tinitigan ang umiiyak rin niyang ina. Napakasakit panoorin na nasa ganoong ayos ngayon ang nanay niya. Dahil wala silang pera, wala itong alam na iba pang gawin kung hindi ang umiyak lang. Alam niyang hindi nila kakayanin ang gatos sa isang world-class hospital. Kahit pa sabihing nasa abroad ang kuya niyang si Albert. Noon pinahid ni Arya ang luhaang mukha sa kaniyakap ng mahigpit ang kanyang ina. Gagawa ako ng paraan. Lahat ng paraang kaya ko, mabuhuhay si tatay, aniya pa. Pero paano anak? Wala tayong pera, ang nanay niya. Magtiwala lang kayo sa akin, nay, gagawa ako ng paraan. Ililipat natin si tatay sa magandang hospital para makatiyak tayo na magiging mabuti ang lagay niya. Susundin natin ang payo ng doktor, aniya sa isang matatag na tinig sa kamahigpit na niyakap si Sita pagkatapos.